Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta po kayong lahat at welcome na naman sa gabing ito sa muli nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit paman ang nasa ibayong dagat na ating pong mga kaibigan at mga kapatid, kumusta po kayong lahat and happy Sabbath sa ating lahat. At welcome sa ating pong program sa gabing ito, sa The Last Trumpet at sa alamin natin. And once again, makakasama po natin ang ating pong partner from Tigbinan, Camarines Norte. Kumusta po kapatid na Burns? Happy Sabbath po. Magandang gabi po sa ating gabi at happy Sabbath din po brother at sa lahat po ng kapatiran po. Happy Sabbath at magandang gabi po sa atin pong lahat. Medyo maulan lang po dito pero patuloy po tayo sa atin pong programa po. Magandang gabi po at patuloy po ang pagdaloy ng programa. Okay, Brother Burns. Salamat po sa pagbati at yun naman po ang ating pong higit na hinihiling sa ating dakilang Diyos na bigyan po tayo lagi ng magandang kalusugan na siyang magagamit po natin sa araw-araw na paghanap buhay habang po tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito. Ang ating hinihiling lagi sa buhay na Diyos ay bigyan po tayo ng magandang kalusugan sa lahat ng panahon. At sa gabing ito, happy Sabbath po sa inyong lahat. At standby, mga kaibigan at mga kapatid. At sa gabing ito, isa na namang paksa ang ating pong matutunghayan at mapapakinggan. Ito po ay may kinalaman sa current events or tinatawag na mga kasalukuyan na mga kaganapan o pangyayari sa ating pong daigdig. At ang title sa ating pong topic sa gabing ito ay pinamagatan, King of the North and its River. Ito po ang ating pong malalaman sa gabing ito, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Itong tinatawag na Hari ng Hilaga. No? So, standby at mamaya ng konti atin na pong pasimulan ang pag-aaral regarding sa topic na to. At binabati po natin ang ating pong mga kaibigan na nanonood at sumusubaybay, Brother Bernard from Bayugan City. Kay Sun City Mutoking is watching. Happy Sabbath. Happy Sabbath din po. And also kay Sister Judith Abali. Good evening mga brad. Happy Sabbath sa lahat. Happy Sabbath din po, Sister. At regards po sa ating pong Pastor Roy at kasama ng kanyang pamilya dyan sa Pilar, Sorsogon. At sa inyo pong pamilya at sa lahat nating mga kapatid dyan po sa Pilar, Sorsogon. Kumusta kayong lahat at happy Sabbath. At sa gabing ito, bago po tayo magpasimula mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating pong dakilang Diyos. Ating pong ibigay ang panalangin sa ating pong partner. Tayo po ay manalangin po para sa programa po na ito. Amang banal, narito po muli kami sa araw po ng Sabat, sa ikapitong araw ng Sanlinggo ay lumalapit po kami upang hingin po ang inyo pong patnubay sa gagawin pong programa namin dito sa aming pagtatalakay sa gabi po na ito. Kayo po ang manguna, nawa at ganon din po sa mga nakikinig at nanonood ay sila po ay inyo din pong palakasin, spiritual man o material upang maunawaan po nila ang mga bagay na
may kinalaman po sa mga kapanahunan po na ito. At ito po ay aming idinadalangin po at hinihiling po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Brother Burns. At sa gabing ito, mga kaibigan at mga kapatid, para po atin pong malaman ang topic natin sa gabing ito, kung sino po yung tinatawag na hari ng Hilaga o King of the North, ay atin pong pakinggan at panoorin ang atin pong isinasagawang live sa gabing ito. At atin na pong ibigay ang panahon sa ating pong partner. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At tayo po ay mag-uumpisa na po sa ating bibigyang topic sa gabi pong ito. At ito po ay may kinalaman po sa hari ng hilagaan at sa ilog po nito. At ito po yung pag-aaralan po natin dito sa aklat ng Daniel. At ito po ay patungkol sa The King of the North and its River. A historical flow of Daniel 11 and 12. Diyan po natin yan makikita at bibigyan po nating pansin ang pag-aaral po natin diyan sa King of the North. At upang maunawaan natin yung kasalukuyang mga issue na nagaganap po o current event, lalong-lalo na po sa issue po ng Middle East. At ito po yung titingnan po natin sa perspective po ng Biblia at hindi po sa perspective ng mga nagtatalo-talong mga bansa po o geopolitical issue. Ang bibigyan nating pansin ay prophecy po ng Biblia. Kaya antabay po tayo sa gagawin po nating pag-aaral sa araw ng Sabat na ito na may kinalaman po sa The King of the North at sa ilog sa aklat ng Apokalipsis. Ito po yung ating bibigyan po ng pansin sa gabi po na ito. At ito po ay atin pong hihimayin sa tulong po ng Panginoon at sa abot ng makakaya po natin na atin po itong pag-aralan po sa gabing ito. Ayan. Sabi nga po dito, ang daigdig po, the earth is preparing for the wars in the coming the great time of trouble. Kung titingnan po natin ang kasaysayan po ng sanlibutan po natin ay nabalot ng iba-ibang uri ng mga digmaan sa dumaan po ng mga siglo o millennium sa nakalipas na mga panahon at taon. Pero po, ito pong henerasyon po natin ay patuloy pa rin po ang iba-ibang conflict, trouble, at war sa iba-ibang panig po ng sanlibutan. At ito nga po, sa konteksto ng Biblia, ang sanlibutan po natin ay naghahanda sa digmaan o mga digmaan na darating po sa panahon na kapag po nangyari na ang tinatawag na the great time of trouble o panahon ng kabagabagan na hindi pa raw po nangyari mula nang itatag ang sanlibutan ayon kay Daniel, ayon kay Jesus Christ sa Matthew 24 at ayon kay Juan sa aklat ng Apokalipsis. Meron pong tinatawag na the great time of trouble or the great tribulation. Sabi po sa Mateo at sa Apokalipsis at sa Book of Daniel. At yan po ang ating kailangan din paghandaan sapagkat daraan po tayo sa panahon po na yan na tinatawag na the great time of trouble. At kung titingnan nga po natin ay sa kasalukuyan, nito lang pong panahon, karamihan po ng tao ay nababahala kapag nakakarinig po tayo ng mga balita na mayroong wars. Katulad lang po doon sa nangyari o hindi pa tapos na Ukraine and Russia conflict. At ganun din sa nagaganap ngayon sa kasalukuyan na Israeli and Palestine conflict po. Na kung saan, kung titingnan po natin brother ay iba-iba ang pananaw o ng mga Kristiyano po pagdating sa issue po na ito. Iba-iba at ito ay titingnan. Opo. Iba-iba ang explanation, iba-iba ang interpretation. So mas magandang maliwanagan or maipahayag ho natin para maunawaan ng ating pong mga sumusubaybay, brother. Back to you. Kaya mahalaga po na pag-aralan po natin yung pinaka-konteksto ng Biblia. Kasi nga, ang daming naglipana na mga conspiracy theories
at iba-ibang mga nagkakalat sa na mga impormasyon patungkol sa mga nagaganap na ito na mga geopolitical issue o mga war pagdating sa territory at iba pang aspeto po sa lipunan. Kaya mahalaga na Biblia ang pundasyon po natin sa pag-alam sa kung ano itong mga nagaganap po na ito na war. At kung titingnan nga po natin, dito lang sa pinakabago na war sa nagaganap ngayon sa Israel, sa pagitan po ng Israeli at ng Palestine o Palestinian sa Gaza Strip, sa bansang Gaza Strip, na kung saan sabi nga doon sa mga balita sa kasalukuyan ay nilusob ng militanteng grupo po ng mga Palestinian yung Israel o yung grupo po ng Hamas at gumanti rin po ang bansang Israel sa bansa po sa Gaza Strip at matindi po Yes. yung event na pwede pong mag-cause someday o balang araw ng mas malaki pang war kung hindi po magkakaroon ng peace o kapayapaan o hindi po masusolusyonan ng mga allied or non-allied po na mga bansa ang issue po na ito. At seryoso po itong issue sapagkat affected po ang bayan ng Diyos sa mga issue po na nagaganap na ito. Kaya dapat prepare din po tayo sa mga global event kahit wala yun sa bansa natin sapagkat ang event na nagaganap sa mga huling araw na ito ay global yung impact o yung epekto Yes. po dito. Katulad nung naganap na Russia and Ukraine war, napansin po natin yung global inflation, pagtaas ng mga bilihin. Apektado po tayo kahit hindi tayo kasama sa war. Kaya Yes. mahalaga po na lagi tayong prepare sa mga panahon na ng kabagabagan po o maliliit na trouble pa lamang po. Kaya kailangan natin pag-aralan ito upang maging prepare tayo sa mga panahong darating na sabi nga, ang daigdig ay naghahanda sa darating po na mga kaguluhan o digmaan sa panahon ng the great time of trouble. At ito po yung pag-aaralan natin kasi meron po talaga darating na digmaan sa hinaharap po natin sa panahon ng the great time of trouble na hindi po natin mapipigilan sapagkat nakatakda po sa propesiya. Babasahin po natin ang buong Joel 3 hanggang verse 9 to 13 pero simulan natin sa verse 9 po muna ng aklat po ng Joel ni Propeta Joel po. Atin pong titingnan kung ano ang pinaghahandaan ng sanlibutan po sa panahon po na ito. Joel 3 verse 9. Itanyag ninyo ito sa mga bansa. Mangaghanda kayo ng digma. Pasiglahin ninyo ang mga malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat na lalaking mangdidigma. Sila'y magsisampa. Ayan po. Mapapansin po natin na sa verse 9 ay sinasaad po doon ay meron daw po nasabi, proclamation this among the nations. Sa mga bansa po. Ibig sabihin, ang tinutukoy po ni Propeta Joel ay hindi lang po bansang Israel sa panahon niya, kundi lahat po ng nation, mga bansa po ang tinutukoy plural. Na ano Yes. daw po, prepare for war, rouse the warriors, let all the fighting men draw near and attack. They are ano po sila, nagpe-prepare for a war. Itong mga nation po na ito para po sa panahon na sila po ay magkakaroon ng pagtatalo-talo o digmaan. Ituloy po natin sa verse 10 ng Joel 3. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod at mga sibat ang inyong mga karit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas. Diretso po natin sa 11. Mangagmadali kayo at magsiparito kayong lahat na bansa sa palibot at magpipisan kayo. Iyong pababain doon ang iyong mga makapangyarihan, O Panginoon. Ayan po. Kung atin pong mapapansin, ang sabi po, magsiparito kayong lahat na bansa sa palibot at magpipisan kayo, iyong pababain doon ang iyong mga makapangyarihan, O Panginoon. Ito po ang wika ni Propeta Joel. Meron pong panahon
na katutuparan po itong hula sa end times na kung saan ang lahat po ng mga bansa ay mapipisan po sa isang war na binabanggit po ni Joel ayon po diyan sa kanyang sulat. Kailangan daw po nilang magtipon o assemble itong lahat po ng mga bansa to prepare po sa isang war na magaganap po na hindi pa nangyari mula nang itatag po ang sanlibutan. At ito po ang isa sa pinakakailangan nating maunawaan sapagkat darating po ang katuparan po ng Jewel 3, yung dual application po niyan dahil classical prophet po si Propeta Joel. At saan daw po sila magtitipon ang mga bansa po na ito? Sa verse 12 to 13. Basahin po natin ang Jewel 3 pa din po. Magpakasigla ang mga bansa at magsisampa sa libis ni Hosapat, sapagkat dooy uupo ako upang hatulan ang lahat na bansa sa palibot. 13. Gamitin ninyo ang karit, sapagkat ang aanihin ay hinog na. Kayo'y magsiparito at magsiyapak, sapagkat ang alilisan ng alak ay puno. Ang kamalig ng alak ay inaapawan, sapagkat ang kanilang kasamaan ay malaki. Ayan po, atin pong mapapansin na sila po ayon sa verse 12 ay titipunin po sa Valley of Jehoshaphat. Ayon po diyan sa libis po ni Jehoshaphat at titipunin po ang lahat ng mga bansa na ito upang sa digmaan. Yun po ang sabi. At ganun din darating po ang Panginoon upang hanguin o anihin po ang mga hinog na pong o i-harvest po na aanihin. Samantalang sabi po dito, para po hatulan ang sanlibutan po na ito, kapag po nagtipon sila sa libis po ni Jehoshaphat ayon po diyan kay Propeta Joel. At anong gagawin po sa panahon na yan kapag nangyari na po ang pagtitipon nila sa Valley of Jehoshaphat? Ang mangyayari po ay darating po ang panahon na aanihin po ang mga harvest na hinog na po. Samantalang yung mga grapes naman po ay dudurugin po sila sa durugan po ng ubas o wine press at sila pong lahat ay mangangalat o maaapaw po ang alak po nitong dudurugin ng mga ubas dahil po sa kanilang kasalanan. Meron pong dalawang klase po ng element na nandito. Mga i-harvest at saka po grapes na dudurugin po sa gilingan po ng ubas. Kagaya po yan ang makikita natin sa buong chapter ng Revelation 14 sa second coming po ni Jesus Christ o sa panahon na igagawad po yung kagalitan po ng Diyos o yung pitong salot. Ibig sabihin po, makikita natin yung parallelism ng Joel 3 sa parallel po ito sa Revelation 16 kung saan magaganap ang kagalitan po ng Diyos, yung judgment. At yan yung tinutukoy ni Joel na hahatulan po ng Panginoon ang mga bansa po na ito na sabi po ay iipunin sa Valley of Jehoshaphat. At titingnan natin kung ano itong Valley of Jehoshaphat sa parallel sa Book of Revelation. O kung titingnan natin sa madaling konteksto, ito po yung chart ng Joel 3 sa dual application po ng prophecy po ni Joel sa sulat po ni propeta ng classical prophet na si Joel po. Ito po yung nasa context ng chapter 3 ng Joel, isang apocalyptic po ang laman. Mapapansin po natin, nagpe-prepare daw po ang lahat ng mga bansa para po sa war. Ayon po doon. At titipunin po ang lahat ng bansa na ito para po sa final battle, kailangan po silang ipunin. Saan daw po? Sabi ni Joel, sa Valley of Jehoshaphat. Sa madaling salita, itong Valley of Jehoshaphat, kung titingnan natin yung parallel po nito sa judgment sa Revelation 16, doon po sa pitong salot, ay makikita po natin kung saan po tinipon ang puwersa po ng lupa upang harapin ang darating na Kristo balang araw sa second advent po niya. Mapapansin natin, tinipon po ang lahat ng mga bansa sa Revelation 16 kung atin pong babasahin. Basahin po natin ang Revelation 16 verse 14 to
Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yes. Sa may Megiddo, yung bundok po o yung hills po at ang bundok po na nandyan ay ang Mount Carmel. Diyan po naglaban si Elijah at saka po si Jezebel at bumaba yung apoy na hinamon si Elijah po ng mga Baal worshipper po. At makikita natin dyan yung bundok na nag-iisa po dyan na Mount Carmel ay ang siyang tinutukoy na burol o bundok po na nasa Megiddo. At yan ang lugar kung saan po kinuha si Elijah nung panahon po na yon. At the same po, sa huling araw, diyan din daw po ayon kay Joel at sa Book of Revelation, titipunin ng lahat ng mga bansa upang sila po ay hatulan po ng Panginoon. At diyan po aabot yan ang second coming ni Jesus Christ. Diyan din po magaganap ang kanila pong final war na tinatawag na Battle of Armageddon na madalas itawag po ng mga tao diyan. At sa panahon po na yan, kapag magaganap ang Battle of Armageddon, ayon sa Revelation 16, ay ang River of Euphrates ay mahihibas daw po. At sabi din ni Joel, yung mga harvest po na hinog na, ito po yung spiritual Israel sa panahon natin ngayon. Sila po yung nasa Revelation 14 na harvest na inani po sa second coming. At yun naman pong mga ubas sa Revelation 14 at dito sa Joel 3, ito po yung dinurog sa gilingan po na kasing haba po na 1,600 stage ayon po sa Revelation 14. Sa last verse po ng Revelation 14, verse 15. Basahin po natin yung Revelation 14 verse 15 kung gaano po kalawak yung dinurog na ubasan po sa hatol po ng Diyos sa panahon po ng ika-anim, sa dulo po, sa panahon ng hanggang mag-second coming po. Revelation 14 verse 20. At nayurakan ang pisaan ng ubas sa labas ng bayan, at lumabas sa pisaan ng ubas ang dugo, na umapaw hanggang sa mga prino ng mga kabayo, sa lawak na 1,600 estadyo. Ayun po, mapapansin po natin napakalawak po nung pinisa po na mga ubas at ito po yung mga wicked people na hinatulan po ng kagalitan po ng Diyos o yung 7 salot na dumaan po. At ang nadurog po na mga ubas ay kasing haba po ang gilingan po nila na 1,600 stadia
Ibig sabihin po niyan, symbolical po yan, na ang tinutukoy po ay ang buong north, south, east, and west po ng buong mundo. Ibig sabihin po, global. Ibig sabihin po, buong mundo napisa po lahat ng mga wicked na hinatulan po sa panahon po na iyan. At yan po yung tinutukoy din ni Joel na mga grapes na hahatulan po ng Panginoon. Pero mapalad yung mapapasama dun sa harvest na kukunin po ng Panginoon sa second advent. Pero yung mga bansa na natipon sa Valley of Jehoshaphat o sa Hills of Megiddo, Armageddon, sila po ay hahatulan lahat at sila po ay madudurog na gaya po ng ubas na ang haba po ay 1,600 stadia po. At yan po ang magaganap sa the great time of trouble sa loob po ng 7 salot na kung saan makikita natin meron pong war na literal na magaganap. Ganon din symbolic yung spiritual war, kaakibat din po niyan. Kasi minsan iniisip po ng mga ilang Adventist na ito daw pong Battle of Armageddon ay spiritual battle lamang po sa pagitan ni Satan at ni Jesus Christ at ng bayan po ng Diyos at ng puwersa po ng kasamaan. Pero malinaw po ang Joel 3 na meron pong literal war dahil po dual yung application ng Joel 3 na umaabot po sa end time o sa apocalyptic. Literal din po ang Revelation 16 sapagkat literal na po yung salot na binabanggit po sa chapter 16 at hindi na po symbolic o spiritual yung events na tinutukoy po sa chapter 16 ng Apocalypse. Kaya po literal po ang kagalitan ng Diyos, literal din ang 7 salot at literal din ang war na magaganap sa dulo po sa panahon ng the great time of trouble na ngayon po ay nasa panahon ng preparation ang lahat ng mga bansa sa panahon na darating po ang the great time of trouble na sila ang magkakaroon ng kaguluhan po sa final revolution na magaganap after po madaya sila ng babaeng nakasakay po sa halimaw sa Revelation 16. Kaya kung babalikan po natin, ito po, titingnan natin nasaan na tayong panahon sa movement ng war po na ito. Kasi para malaman po natin kung nasaan na po tayo, kailangan nating mag-flashback sa events, sa kasaysayan kung kailan nag-umpisa yung panahon ng time of the end na napag-aralan na po natin na ang time of the end ay nagsimula noong year 1798 kung saan bumagsak po ang puwersa po ng papacy na tinatawag po. At dyan po nag-umpisa ang time of the end at dyan din natin titingnan ang beginning po ng war history sa time of the end po na ito sa literal perspective. Natitingnan po natin na nandyan po natin matatagpuan sa Book of Daniel sa buong chapter po ng Daniel 11 sa natitirang huling mga verses mula po verse 40 hanggang verse 45 at yan po ang atin pong susundan at titingnan po natin kung nasaan na po tayo sa prophecy po na yan na literal prophecy ang Daniel 11 at yan po ang ating titingnan sa pag-aaral po na ito. Aalamin natin ang King of the North kung sino po ito sa Daniel 11 upang maunawaan din natin ang war sa history po na nagaganap hanggang sa ngayon kung nasaan na po tayo dyan sa Daniel 11. Kaya sisimulan po natin sa pag-flashback sa simula po sa taong 1798 kung saan natupad yung Daniel 11 verse 40. Basahin po natin ang Daniel 11 verse 40 sa prophecy po ni Daniel sa literal conflict sa buong history. Basahin po natin. At sa panahon ng kawakasan ay makikipagkaalit sa kanya ang hari sa timugan at ang hari sa hilagaan ay paroroon laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo na may mga karo at may mga ngabayo at may maraming sasakyan at kanyang papasukin ang mga lupain at iaabot at lalagpas. Ayan po. Kung titingnan po natin dito, malinaw po dyan sa Daniel 11 verse 40. Magsisimula po yung event na yan sa panahon po ng the time of the end o sa beginning po ng time of the end, ibig sabihin taong 1798 AD
magaganap po yan na kung saan ang King of the South, kanya pong ipupush yung him, at yung King of the North din po ay darating din po doon sa him upang siya po ay salakayin gamit po ang whirlwinds, chariots nito, ang mga horsemen at maraming mga ship po nito, at marami din po mga bansa ang iti-take over po nitong King of the North. At nagsimula, at titingnan po natin yan, ang beginning po ay time of the end sa taong 1798. Ang problema po sa mga nag-interpret po ng Daniel 11 sa atin po sa mga Adventist ay nahati po ang mga scholars ng Adventist sa pag-i-study po ng Daniel 11 sa prophecy. Kasi nga po ang nangyari, ang mga pioneers po natin, ini-interpret po nila ang Daniel 11 ng literal history. Sinubaybayan po nila yan mula sa history ng Persian War hanggang sa Greece, sa Roman War, hanggang sa Europe, hanggang makaabot po diyan sa panahon natin sa time of the end. Pero po, ang nakakalungkot, ang mga modern Adventist scholar po ngayon ay nire-reject po nila ang interpretation ng Daniel 11 na literal. Ang ginagawa po nila kapag nasa verse 40 na po, ginagawa po nilang symbolic na po ang verse 40 ng chapter 11 hanggang mag verse 45 po. Na hindi po kagaya nung sa mga pioneers natin na literal po ang verse 40 hanggang verse 45. Kaya sabi daw po ng mga modern Adventist scholar po ngayon, kung babasahin po natin sa kanila mga position paper sa iba-ibang research po nila sa Daniel 11, ang interpretation po nila iba-iba. Sabi po nila itong King of the North sa verse 40 daw po ay symbolic na ang tinutukoy daw ng King of the North ay ang papacy, yung Roman Catholic Church, sabi nila. Ayon po sa modern Adventist. Pero ang mga pioneer po natin, ang King of the North ay hindi po ang papacy. Titingnan natin yan dito sa literal application po ng Daniel 11 sa verse 40. Kasi malinaw po, naganap ang verse 40 sa panahon po ng time of the end taong 1798 sa history po natin. At alam po yan ng mga pioneers po natin. Ito po yan. Yung salita po diyang time of the end, yan po yung pagtatapos ng papacy. Ibig sabihin, taong 1798, bumagsak po ang Roman Catholic Church, yung sistema po niyang papacy, nasugatan po yung halimaw sa Revelation 13 ng tabak, na wala po yung civil power po niya. Kaya po, diyan pa lang sa taong 1798, ang Roman Catholic Church o ang papacy po ay wounded. May sugat po siya. Kaya po imposible na siya ang maging King of the North kung bumagsak nga po siya sa taong 1798. Kaya ito po ang problema ng mga nag-i-interpret ng symbolic sa verse 40 ng mga Adventist na sabi nila ang King of the North ay papacy. Pero malinaw din po na sa time of the end taong 1798 nasugatan ng papacy. Kaya paano siya magiging King of the North kung wounded nga po siya? Malinaw po sa verse 40 na ang King of the North ay active. Wala pong wound o meron po siyang malakas na civil power po diyan. Kung titingnan natin, kasi nga lulusubin po niya yung him doon po sa verse 40. Kaya hindi po yan ang papacy, ang King of the North na sinasabi ng ilang nag-i-interpret po sa symbolic interpretation. Pero po, literal, ang buong chapter 11 po, walang kailangang mag-shift sa symbolic interpretation sapagkat malinaw po ang mga pioneers natin na nag-literal interpret po niyan. Ito po yung chart sa verse 40 kung paano po yung tinutukoy na time of the end. Doon daw po magaganap na yung King of the South ay lulusob dun sa him at yung King of the North ay lulusob din po dun sa him. Ibig sabihin, magaganap po yan taong 1798 kung saan nagtapos yung 1,260 years ng papal supremacy at nasugatan po ang Roman Catholic Church dahil po sa naganap na French Revolution po sa bansang France noon. Nahuli po si Pope Pius ni General Berther sa tulong po ni Napoleon Bonaparte po na dala po siyang bihag sa bansang France nung panahon po ng French Revolution. At pagpatak ng 1798, nahuli po ang Pope, kaya po nawala ng civil power ang Roman Catholic Church. Kaya po mula noon, wounded na po ang halimaw sa Revelation 13 o may sugat na po siya dahil wala na po siyang civil power. Magmula po diyan taong 1798, mag-uumpisa ang King of the South, King of the North sa kanilang battle po muli. At diyan po magaganap din ang simula ng time of the end o yung huling mga araw po taong 1798 sa pinag-aralan natin na diyan nagsimula ang panahon ng
kawakasan. At ito titingnan natin paano nila sino itong King of the North at sino itong King of the South diyan po sa taong 1798 sa literal historical fulfillment po ng Daniel 11. Kung sabi nga po dito, did anything happen during this time to match in verse 40? Ano ba ang nangyaring event diyan po sa taong 1798 na sinasaad dun sa verse 40 ng Daniel 11? Walang iba po na makasaysayang event na nangyari po sa history noong taong 1798 dahil po sa French Revolution. Isa po sa naganap dito ay ang Triangular War po. Ibig sabihin tatlo po itong nagdigmaan dito. Ito po yung bansang France, ito po yung bansang Egypt at yung bansa pong Ottoman Empire o Turkey po ngayon, bansang Turkey o Turks po nung panahon po na yun. At ang King of the South po na tinutukoy dito ay literal po magmula pa sa panahon ng Persia sa verse 1, 2, and 3 ng Daniel 11. Ito pong King of the South ay ang Egypt at yun naman pong tinutukoy ditong him o siya ay ito po yung France na nagpasimula ng French Revolution na nagbigay sugat doon sa halimaw. At ito naman pong King of the North po dito ay ang Ottoman Empire o yung modern day Turkey po ngayon. Yan po ang King of the North, ang Turks o Ottoman Empire nung panahon po na yaan. At nung taong 1798, meron po yung Triangular War ang tatlong bansa po na ito. At matutupad po ang sinasaad dyan sa verse 40 exactly po sa history kung paano nila pinagtulungan ang France na itaboy po sa panahon po na yaan. At yan yung titingnan po natin dito sapagkat ang King of the South, itutulak po niya ang France o yung him at ganun din po sasalakay po ang King of the North upang tapusin po ang bansa pong France sa panahon po na yaan. At yan po ang naganap noong taong 1798, naganap po ang Triangular War sa pagitan po ng France, ng Egypt at ng Turks o ng Ottoman Empire. Meron po diyang naganap na war sa kasaysayan. Makasaysayan po yan. Ito po yung nasa chart kung titingnan po natin. Taong 1798, exactly po, sabi sa Daniel 11 verse 40, sa panahon daw po ng time of the end, taong 1798 or 1799, meron po diyang triangular war na naganap mula 1798 hanggang umabot po sa taong 1801 at yan po yung na-record sa history na tinatawag pong War of the Second Coalition. Diyan po naganap ang Triangular War sa pagitan po ng Egypt, ng France at saka po ng Turkey. At yan po yung naglalabanan na King of the North, King of the South at yung him na king ayun po yung bansa pong France. Mahaba pong taon ang ginugol po nila para po sa war po na yan hanggang sa malusaw ang French sa panahon po na yan at naitulak po ng King of the South ng Egypt. Ganon din sinalakay po ng King of the North ang bansa pong France mula po sa war na naganap na yan mula 1798 hanggang umabot po sa taong 1801. At yan po yung naganap. Ayon nga po dito, the downfall of the papacy which marked the termination of the 1260 years. And according to verse 35 showing the commencement of the time of the end occurred on February 10, 1798, nagtapos po ang 1,260 years when Rome fell in the hands of General Berthier po ng bansang France na huli nga po si Pope Pius at pagsapit po ng February 15 ng taong 1798, si Napoleon Bonaparte po ay nakatanggap ng directory ng kautusan po na kanya na magsagawa po ng ekspedisyon laban po sa King of the South sa Egypt. Kaya po mula po noong March 24, 1798, si Napoleon Bonaparte po sinalakay po niya ang King of the South. Yun po yung Egypt. Pumasok po siya sa Egypt. At pagpasok po niya sa Egypt, itutulak naman po siya, sabi sa verse 40, itutulak po siya ng King of the South. At yan po ang nangyari. Tinulak po ng Egypt ang puwersa po ni Napoleon Bonaparte mula po 1798 hanggang matapos po ang war sa taong 1801 at tumulong po. Tinulungan po ng King of the North ang King of the South na ang bansa pong France ay lusubin po ng puwersa pong pandagat, puwersa pong panlupa at ganun din po. Gaya po ng ipo-ipo ayon kay Daniel sa verse 40 at gaya po ng mga kabayo at mga pandagat po. Nilusob po ng King of the North ang bansa pong France at naitaboy po ang puwersa po
ni Napoleon nung taon po na yan. Yan po ang katuparan ng verse 40 sa Daniel 11. Alam po yan ng mga pioneers natin na sinusundan nila sa Daniel 11 po. Kaya alam nila yan pagpatak po ng year 1830s and 1840s po sa Amerika. Nauunawaan po nila yung event po na yan. At basahin natin yung kasunod na nangyari sa verse 41 po. Ano po yung gagawin ng King of the North po na ito? After po na malusaw ang bansang France o magtapos po ang revolution po. Sa Daniel 11 verse 41, basahin po natin yung gagawin po ng King of the North o ng Ottoman Empire o Turkey sa panahon po na yan. Siya'y papasok din naman sa maluwalhating lupain at maraming lupain ay mababagsak. Ngunit ang mga ito ay mga liligtas mula sa kanyang kamay, ang Edom at ang Moab at ang puno ng mga anak ni Ammon. Yan po. Papansin po natin ang gagawin ng King of the North matapos po makipag-contest sa king o yung tinutukoy na bansang France. Dalawa na lang po ang natitirang power sa panahon ng 1800 after ng 1801-1802 na war po o War of Coalition sa history. Dalawa na lang po silang magkalaban, King of the North yung Turkey at King of the South ang Egypt. Kaya ang gagawin po ng King of the North o ng Ottoman Empire o Turkey, kailangan po niyang mapaalis o mabura po ang King of the South sa history. Para po siya po ang maging makapangyarihan ang Ottoman Empire na Muslim o Islamic po ang religion nito nung time po na yan. Nandyan po ang mga caliphate ng Islamic Ottoman sa panahon po na yan. At itong King of the North, sasalakayin daw po niya ang beautiful land o maluwalhating lupain at ito po ang lupain ng Palestine kung saan dati nandyan ang mga Israel o Israelita. Ibig sabihin po sa taong 1802 onwards, sasalakayin po ng Ottoman Empire o ng Turkey ang Palestine at didiretso po yan hanggang sa lugar po ng Egypt. Pero po ang hindi lang po niya sasalakayin dyan ang lupain ng Edom, ang lupain ng Moab, ang lupain po ng mga anak ni Ammon, yan po yung modern day bansa po ngayong Jordan, katabi ng Palestine. At yan po ang nangyari sa history po natin. Sinalakay po ng Ottoman Empire ang lupain po ng Palestine at kinuha po nila ang lupain po ng Palestina at nangyari po, napasa ilalim po ito sa Ottoman Empire ng mga Turks. At ang natitira na lang po ay ang Egypt, ang King of the South. Kailangan din po niyang salakayin ang King of the South upang ang King of the North na lang po ang maging makapangyarihang empire nung panahon po na yan. Ituloy po natin sa verse 42 and 43 kung paano po sinalakay ang King of the South at binura po ito sa kasaysayan ng King of the North. Kanyang iuunat din naman ang kanyang kamay sa mga lupain, at ang lupain ng Ehipto ay hindi makatatakas. Ngunit siya ay magtataglay ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak at sa lahat na mahalagang bagay sa Ehipto, at ang mga taga-Libya at ang mga taga-Ethiopia ay susunod sa kaniyang mga hakbang. Ayan po, kung titingnan po natin, matapos po niyang salakayin ang Palestine o yung maluwalhating lupain ng Ottoman Empire, sunod po niyang sasalakayin, sabi dun sa verse 42, ay ang lupain ng Ehipto, yung King of the South, at tuluyan na pong maglulusaw ang King of the South sapagkat hindi po makakatakas ang King of the South ayon po dito sa prophecy ni Daniel sa verse 42. At yan po ang nangyari sa history. Sinalakay po ng Ottoman Empire ng mga Turks ang mga Egyptian at sinamsam po lahat ng kayamanan doon. At ganun din, umabot po sa Ethiopia at saka po sa Libya, pero hindi po pinakialaman ang Ethiopia at Libya, kundi sinamsam lang po ang mga kayamanan na naroon. At after po noon, nawala na po ng power ang King of the South, ang naging makapangyarihan po na empire sa kasaysayan po sa may parting Middle East ay ang Ottoman Empire ng mga Turko po, na pinamumugaran po ng mga Islamic religion po nung panahon po na yan. At yan po,
Sa panahon po na yaan, ang lupain po ng Palestine o yung beautiful land ng Israel dati ay nasa kamay po ng mga Turko. Yang lupain ng Palestine sa history. Magmula po noon, wala pa pong bansang Turkey, Ottoman Empire. Ang lupain po ng Palestine ay hawak po ng imperyo ng Ottoman nung panahon po na yaan. At yan po ang King of the North, ang huling makapangyarihan po na nandyan po sa Daniel verse 41, 42, and 43. At ituloy po natin sa ay bago po yung tingnan natin kung ano po yung gagawin ginawa nitong King of the North. Sabi nga dito, the fact that it say he shall also means it's continuing with that power which came out victorious from verse 40, which were the Turks, the King of the North. At yan po ang nangyari. Ang ito pong he dito ay ang Turks o yung King of the North na tinatawag na Ottoman Empire sa history. At yan po ang sumalakay sa lupain po ng Palestine o Glorious Land at umabot po sa Egypt na nagresulta po sa pagkalusaw ng King of the South dyan po sa Daniel 11. Kaya magmula po sa verse 41, 42, and 43, wala na pong King of the South. Wala na pong makapangyarihang Egypt. Ang nagiging makapangyarihan po sa history, ang Ottoman Empire ng mga Turko na hawak nila pati po ang lupain ng Palestine. At kalaunan po, susubaybayan natin yan kasi aabot yan sa generation natin. Titingnan natin yung sumunod na verse kung ano po yung mangyayari po dyan. Ang tinutukoy po na glorious land po dito o maluwalhating lupain, yan po yung Palestine. Kung babalikan natin ng Daniel 11, verse 16 na siyang sinalakay dati ng Roman Empire sa panahon ni Kristo. Yan po yung Palestine na pinamumugaran dati ng Israel. After po na mawasak ang templo ng Israel, nawala ang mga Israelita, ang pumalit po ay ang mga Philistine. At yung mga Philistine, binawi nila uli ang lupain ng Palestine, kaya nga Philistine, mga Pilisteo, ang bumalik po dyan sa lupain ng Palestine. Magmula noon, naging Palestine uli ang tawag po sa lupain na yan at hindi na po Israel kasi wala na po yung mga Israelita. Kaya po hanggang sa panahon sa taong 1800s onward, Palestine pa rin po ang tawag dyan. Wala pa pong bansang Israel na lumilitaw. At hawak po yan ng bansang Ottoman Empire o ng mga Turko po nung panahon po na yan. Dahil sinalakay nga po yan ayon dito sa verse 41, 42, and 43 ng Daniel. At yan po ang King of the North na sumalakay, ang Ottoman Empire na makapangyarihan po nung panahon. Kung titingnan po natin dito sa mapa, mula po taong 1798, yung kulay green po, sa buong Middle East at Eastern Europe at Northern Africa, makikita po natin kung gaano kalawak nung taong 1798 onwards yung imperyo po ng Ottoman Empire sa history po sa Middle East. Yan po ang makapangyarihang puwersa po nung panahon na yan. At yan ang tinutukoy ni Daniel na King of the North sa panahon ng 1798 po. Yan po ang mga Turko, ang Ottoman Empire na nakikilala po sa history na nagpabagsak po sa King of the South na siyang Egypt at nagkuha po ng Palestine. Kaya mapapansin nyo po sa mapa dyan mula 1798, ang lupain po ng Palestine sakop po ng Ottoman Empire, yung kulay green. Wala pong bansa po diyang Israel, Palestine, hawak po ng Ottoman Empire nung panahon po na iyan. Diyan po mag-uumpisa ang kaguluhan po hanggang umabot sa panahon natin ngayon. Yan po yung nasa verse 41, 42, and 43, yan po yung movement na nangyari sa history po sa Middle East. Kung paano po sinalakay ng King of the North ng Ottoman na mga Turko ang maluwalhating lupain po ng Palestine at pagkatapos po niyang dumaan sa Palestine, inabot po niya ang King of the South, ang Egypt, at yun po, pinabagsak po niya ang bansa pong Egypt at nagipong sakop ng makapangyarihang Ottoman Empire nung panahon po na yan. 1800, simula 1798, 1800 hanggang sa patuloy na panahon, yan po ang makapangyarihang imperyo na nasa Middle East po, ang mga Turko nung panahon na yan. Ituloy po natin sa verse 43 kung ano po ang gagawin sa King of the North ng karatig na mga bansa po niya. Ngunit siya ay magtataglay ng kapangyarihan sa mga kayamanang ginto at pilak
at sa lahat na mahalagang bagay sa Ehipto at ang mga taga-Libya at ang mga taga-Ethiopia ay susunod sa kaniyang mga hakbang. 44. Ngunit mga balita na mula sa silangan at mula sa hilagaan ay babagabag sa kanya, at siya ay lalabas na may malaking kapusukan upang gumiba at lumipol sa marami. 45. Ayan, ayan po. Sa 44 po muna. Ayan. Makikita po natin doon sa verse 44 na meron pong balita na babagabag dito sa King of the North o yung Ottoman Empire sa history o yung pinamumugaran ng mga Turko. Kung titingnan natin dito, sabi po, balita na babagabag po sa kanya o reports or tidings mula po saan manggagaling daw, sabi sa silanganan, sa east at saka po sa north. At ito po ang babagabag po sa King of the North or sa Ottoman Empire. Makikita po natin sa history kung paano po yan matutupad. At kapag po binagabag na po itong King of the North ng east at saka po ng north po niya, ay ito po ay magagalit po ang King of the North at lalo pa po siyang titindi sa kanyang kagalitan hanggang umabot po yan sa kasalukuyan natin. Titingnan po natin kung paano yung natupad sa history. Ang verse 43, ito po yung nangyari. The tidings or reports that came out from of the east and north, ito po yung reports na nanggagaling po sa silangan po ng Ottoman Empire sa lugar po noon na Persia, at yung north naman po ng Turkey, ang Russia nung panahon po na yan, conspiring together to destroy the Ottoman Empire. Ang ginawa po ng Persia at saka po ng Russia, tinangka po nila na pabagsakin ang makapangyarihang imperyo po ng mga Turko, ng mga Muslim na Ottoman Empire. Kaya itong Ottoman Empire po, nabagabag po ito dahil po sa tinangka ng North at ng East po niya na Persia and Russia nung panahon po na yan. At kailan po yan natupad? Kasi nga 1800 onward na po. Naganap po yan nung taong 1850s kung saan sumiklab po ang tinatawag na digmaan sa Crimea po sa may dagat po ng Black Sea. Yan po yung makasaysayan digmaan po ng Turko at ng Russia at ng Persia. Nagsanib puwersa po ang Russia at ang Persia nung panahon po na yan at nabagabag po ang Ottoman Empire. Kaya po mula po dyan, unti-unting lumiliit po ang imperyo ng Ottoman Empire dahil po sinalakay po ng Russia ng North. Sabi po ni Daniel, manggagaling po sa North, yun po yung Russia, at manggagaling po sa East yung babagabag po sa kanya, yun po yung Persia. At yan po, kung titingnan natin sa map ng taong 1850s, yan po yung naganap na Crimean War. Makikita nyo po dyan sa map, yung lugar po ng tinatawag na Crimea. Yung lugar po ng Crimea, sako po yan ng Russian Empire nung panahon po ng 1850s onward. At yung kulay green po, yan po yung Ottoman Empire. At yung Israel naman o Palestine, wala pa pong Israel. Yung Palestine, sako pa po yan ng Ottoman Empire, yung kulay green. Yung Ottoman Empire po, tinangka pong sabi, bagabagin po ng balita mula po sa Hilagaan o Hilaga North. Makikita po natin ang north po ng Ottoman Empire ay ang kulay violet na Russia. Yung Russia po ang naging dahilan kung bakit nabagabag po ang Ottoman Empire nung taong 1850s dahil po sa digmaan nila doon po sa may lugar po ng Crimea. Modern day, yan po yung nasa ibaba ng Ukraine po ngayon. May kinalaman po yan hanggang umabot po sa generation natin ngayon. Magmula po diyan po nagkaroon ng matinding komosyon ang mga Turko at ang mga Russian. Kasi nga po gusto po ng mga Russian na makuha po nila uli ang lugar po ng Constantinople na nandyan po sa Turkey, sa Istanbul, sa bansa pong Turkey ngayon. At yan po ang nangyari noon. Pero po nabagabag lang po ang Ottoman Empire. Bukod po sa Russia na nanggagaling sa North, yan po sa map, makikita natin. Yung binabanggit ni Daniel na babagabag sa Ottoman Empire o sa King of the North, yun po yung nasa north po ng King of the North, yun po yung Russia, yung kulay violet. At dyan po yan nabagabag dahil po sa digmaan sa Crimea. At sino po ang tutulong sa north, sabi ni Daniel? Yung balita po na manggagaling sa east. Alin ba yung east ng Ottoman Empire nung panahon po na yan? Yan po yung Persia. Makikita nyo po dyan sa map. Yung Persia po ay nasa east po ng Ottoman Empire. Yan din po yung bumagabag. Yung kung nagkukulay gray po dyan na bansang Persia noong panahon po na yan.
Yan po yung east o silangan po na bumagabag po sa King of the North. At noong taong 1850 sa digmaan po sa Crimea, nagtulungan po ang Russia at saka ang Persia para po pabagsakin ang Ottoman Empire sa panahon po na yan. Kaya po unti-unting lumiit ang Ottoman Empire dahil po sa conspire po nitong dalawa pong east and north po ng Ottoman nung panahon na yun. Natupad po yung sinabi ni Daniel sa verse 43 na tiding out of the east and tiding out of the north. Yan po yung Persia and Russia. Magmula po niyaan, ang Ottoman Empire lumiit na po mula 1850s onward hanggang umabot ang taong 1900s. Sumiklab na po ang World War I hanggang sa sumiklab po ang World War II at kalaunan po yun pong makikita nating Ottoman Empire, lumiit na po yan at kalaunan po nagi po yung bansang Turkey. Yung Ottoman Empire ng mga Turko, naginalang po yung bansang Turkey at yung dating lupain ng Palestine ay binitawan na po ng Ottoman Empire at kinuha po ng mga Arab Muslim dito po sa Middle East yung lupain po ng Palestine na pinamumugara ng mga Philistine hanggang sa panahon po natin ngayon. Pero kalaunan po, after ng World War II, sumibol po ang bansang Israel kasi nga po pinabalik ang mga Hudyo na nangalat po sa Europa, bumalik po ang mga Hudyo sa bansa pong Palestine at doon po after po ng war, pandaigdigang digmaan, pagpatak po ng 1948, lumitaw po ang bansang Israel. Independence na bansa po yung tinatawag natin ngayong Israel. Nagsimula lang po yan 1948. Kaya po nung umusbong na po 1948 ang Israel, nagsimula na po ang gulo sa Middle East kasi nga po ayaw po ng mga Philistine na kunin po sa kanila ang Palestine, ang lupain po ng Palestine. Pero kinuha nga po ng mga Hudyo na bumalik sa Palestine. Kaya po nung umusbong ang bansang Israel nung taong 1948, nagsimula na po ang Israeli-Palestine conflict hanggang sa ngayon po. Hindi po matapos ang kaguluhan po diyan sa Middle East dahil po sa pinag-aagawang lupain po sa Palestine na dating sakop ng Ottoman Empire pero binitawan po ng Ottoman Empire nung maging bansang Turkey at kinuha uli ng mga Muslim na mga Philistine at ngayon kinuha naman na uli ng mga Hudyo na naging bansang Israel sa tulong po ng mga allied countries after po ng World War. At yan po ang nangyari, umaabot po hanggang sa kasalukuyan po natin. At ano po ang mangyayari pagdating sa verse 45? After po mawala o lumiit ng King of the North, maginalang po siyang bansang Turkey. Ano po ang gagawin ng King of the North sa huling gagawin po niyang pag-attempt o pagkilos po niya sa verse 45? At kanyang itatayo ang mga tulda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Yan na po. Yan po ang kahihinatnan po ng King of the North o ng naging bansang Turkey po ngayon. Bilang King of the North, magmula po noon sa kinalalagyan po niya. Kaya continuing po natin dito, sabi nga, He will pitch His royal tents between the seas and the beautiful holy mountain, yet He will come to His end, and no one will help Him. Malinaw po, yan po ang kahihinatnan ng bansa pong Turkey na siyang King of the North magmula po noon na dating Ottoman Empire ng mga Turko na lumiit po bilang bansang Turkey po ngayon. At yan po ang King of the North. Anong tatangkain daw po niya sa hinaharap na umaabot po sa kasalukuyan natin hanggang sa hinaharap? Ang gagawin po niya, ito po, kung titingnan natin sa chart, magmula sa verse 40, 41, 43, 44, and 45, nagsimula po sa time of the end. Sa year 1798, yung King of the North na dating Ottoman Empire, pagdating po sa verse 44, nagigi po siyang Turkey na lang. Kasi nga sinalakay siya ng, binagabag po siya ng Russia at ng Persia ng North at East. Magmula po noon, naging bansang Turkey po yan at yung Palestine naging bansang Israel naman. At magmula po dyan sa verse 44, ang huling tangka na gagawin po niya ay babalikan po niya ang lupain ng Palestine na dati pong kanya na territory ng Ottoman Empire. Kapag po tinangka po yan niya ng bansang Turkey na itanim po ang kanyang tabernakulo,
yung head po ng religious tabernacle po nila na Islamic power, susubukan po nila na sabi dun sa verse 45, ilalagay po doon sa maluwalhating bundok po sa glorious holy mountain sa Israel po, sa Jerusalem, kapalibutan po ng King of the North ang lupain po ng Palestine o modern day Israel po ngayon upang tangkain po ng Turkey na itatanim po niya ang kanyang head ng Islamic power po ng mga Turko po o ng Islamic power sa buong Middle East upang hindi na po magkagulo ang Israel at ang mga Palestine. Tutulungan po ng Turkey ang kanyang mga anak na mga Islam sa Middle East para po bawiin ang lupain po ng Palestine ayon sa verse 45. Babawiin po nila ang glorious land. Yung kung nasaan nandun yung glorious holy mountain, yung Jerusalem po na pinag-aagawan po ng Islam, ng Christian at ng mga Hudyo sa panahon po natin po ngayon. At tayo po ngayon ay nandun tayo sa verse 44. Andyan po tayo ngayon, no? Hindi pa po natutupad ang verse 45. Ang kasalukuyan po natin sa Daniel 11 ay nandyan tayo sa verse 44. Patuloy po ang conflict sa Middle East, sa between Israel at sa mga Palestinian. At ganun din, tahimik pa ang King of the North. Gumagalaw lang po ang Turkey at tinitingnan niya kung ano po yung nagaganap na conflict. Kasi nga po, yung nagbagabag sa kanya na North and East, hindi pa rin po tahimik. Pero yung East, yung dating Persia, tahimik na po. Kalaunan yung bansang Persia nagbago po. Yun po yung naging bansang Iran at saka po Iraq at saka po Syria. Mapapansin po natin, ito po yung pinakahuli na komisyon na nagbagabag po sa Turkey. Nito lang pong 2022 at hanggang ngayong 2023 nagpapatuloy po ang nagbabagabag. Ayon, nandito tayo sa verse 44, binabagabag pa rin po ang King of the North o bansang Turkey po ngayon. At yung pinaka-latest sa kasalukuyan natin yung nagaganap po na Russian and Ukraine War, similar po ito sa naganap na Crimean War noong 1850s na nagbagabag sa King of the North o sa Turkey. Mapapansin po natin ngayon sa naganap na war, nito lang pong 2022 at 2023 sa pagitan ng Russian and Ukraine, muli po, binabawi po uli ng Russia ang lupain po sa Ukraine kasi dati po itong kanya sa history po. Bahagi po ito ng Russian Empire nung panahon na yan. At ito po yung north na nagbabagabag po dito sa Turkey. Mapapansin po natin dito sa map, ito po yung pangarap ng Russia. Makuha po niya uli yung city po ng Constantinople. Kaya mapapansin niyo po sa naganap na Ukraine and Russia war, pa-south po yung baba ng movement po ng war ngayon. Kasi po gusto ng Russia, makontrol niya po yung Black Sea. Diyan po sa Crimea. At kapag nakontrol niya po ang Black Sea, magiging powerful ang Russia kasi yan yung naghihiwalay sa east and west po ng daigdig natin, ang Turkey. Kumbaga po, ang Turkey ang wall na naghihiwalay po sa east ng mundo at sa west po ng mundo. Kaya gusto po ng Russia mabawi po uli ang dating territory po niya sa Black Sea at makuha po niya ang nasa Turkey po na Constantinople. At yung Turkey naman, sabi sa verse 45 ng Daniel, bababa po siya. Babawiin po niya uli ang dating Palestine na sako po dati ng Ottoman Empire nung dati po. Pero dahil po lumiit yung bansang Ottoman, naging Turkey, sa ngayon po naging Turkey at nagkaroon ng bansang Israel sa Palestine. Kaya po ngayon, sa hinaharap, babalikan po yan ng Turkey, kukunin po niya uli ang Palestine at palalayasin po niya ang bansang Israel. Pero po ngayon, allied pa. Kasi po ang Turkey ay nasa NATO, nasa Western power po ang kanyang side. Kaya po naharangan pa po ang East and West na power. Kaya hindi pa po sisiklab ang matinding war po dyan sa pandaigdigan. Pero po, yung war sa Middle East, patuloy lang po yung conflict between Israel and Palestinians sapagkat po, nag-aagawan pa rin sila sa lupain po, sa glorious land po na tinatawag po o sa Palestine. At yan po ang nangyayari sa kasalukuyan po. Mapapansin po natin ngayon dahil po sa Russian and Ukraine war, itinutulak po nito ang pwersa ng Russia ng North na mabagabag po ang Turkey. At kapag nabagabag na po itong Turkey ng nabagabag, babalikan po niya ang Palestine, ang kanya pong glorious land na kanya pong dating sinalakay. Babawiin po niya yun. Itatanim daw po niya ang tabernacle po ng Islamic
religion. At yan po ang pangarap ng Islamic religion. Ang mabawi po nila ang Palestine na nasa Israel kasi nga po yan po mahalaga po ang Holy See o yung lugar po ng Jerusalem sa Islam religion sapagkat nandyan po yung pinaka-importanting mosque po nila, yung third mosque na important po sa Islamic religion. At ang pinaka-head ng Islamic power sa ngayon ay ang bansang Turkey sapagkat nandyan po ang lahat ng makapangyarihang puwersa po ng Islamic sa buong Middle East. History po yan. Ito po yung nangyari nung taong 1917. Ito po ang gagawin ng Russia. Gusto po niyang balikan ang Constantinople na ngayon ay nasa Turkey. Kapag po ginawa yan ng Russia dahil sa nagaganap ngayon na Russian-Ukraine War, mababagabag po ang Turkey, yung King of the North, at yung King of the North, babalik po siya. Kukunin niya uli ang Palestine na magre-resulta po, sabi dun sa verse 45, ng kanya pong pagkapahamak. Yan po ang mangyayari po sa hinaharap po sa verse 45. Hindi pa po yan nagaganap, matutupad pa lang po yan sa nalalapit po na hinaharap. At mahalaga po yan. Kaya nga, kailangan nating subaybayan po yung nagaganap sa Daniel 11, sabi ni Ellen White, kasi yan po ang magsisignal po sa atin ng ano daw po, ng close of provision ng sangkatauhan. Ito po yung nangyari sa verse 40, ang mangyayari sa verse 45 sa nalalapit na hinaharap. Makikita nyo po dyan sa map, yung gagawin ng King of the North o modern day Turkey po ngayon, na itatanim niya yung tabernacle, yung templo po ng Islamic religion sa kanilang importanting mosque sa Jerusalem o Holy Mountain po na binabanggit sa verse 45. Ang gagawin daw po niya, diyan po siya puposisyon sa tigkabilang seas. Sabi po sa verse 45, tigkabilang dagat. Alin po ba yung tigkabilang dagat? Yung Mediterranean Sea at saka po yung Dead Sea. Makikita nyo po dyan. At nasa gitna po ang Holy Mountain, ang Jerusalem po, kung saan nandun ang pangatlong pinaka-importanting mosque po ng Islamic religion po na pangarap po nilang maging controlled po nila. At ang pinakamakapangyarihan po na Turk ang magtatangka niyan sa hinaharap. Gagawin niya po yan ayon sa prophecy ng verse 45. Pero po, kapag ginawa daw po niya yan po ang magbibigay sa kanya ng katapusan at magre-resulta po sa the great time of trouble. Yan po ang magsisignal po sa mga Adventist na ang the great time of trouble po ay mag-uumpisa na po ang 7 salot po sa sanlibutan po natin. Yan po ang signpost natin. Kaya kung babasahin natin dito, sabi po ng pioneers po natin na si Stephen Haskell po nung taong 1901. Ito po ang sabi po ni Stephen Haskell na pioneer ng Adventist sa kanya pong aklat na The Story of Daniel and the Prophet. Sabi niya po dito, Turkey stands as a national guidepost to the world that men may know what is going on the sanctuary above. Tayo daw pong mga Adventist, sabi po ng pioneer natin, ang bansang Turkey daw po ang magsisilbing national guidepost natin o palatandaan para po malaman natin kung ano na po ang nangyayari sa heavenly sanctuary doon sa ginagawa ni Kristo sa kabanal-banalang dako. Sapagkat nandun gagawin ni Kristo after ng cleansing po ng sanctuary ay ipapataw po ang 7 salot po sa lupa. Yan po ang guidepost natin, sabi ni Stephen Haskell na pioneer natin, ang bansang Turkey po. Kaya malinaw po, Turkey po ang atin pong dapat pagmasdan sa nagaganap na issue sa Middle East sapagkat yan po ang guidepost natin o national guidepost na magsisignal po sa mga Adventist na sa kalagitnaan ng Sunday Law magko-close po ang provision sa pandaigdigan po at mag-uumpisa ang the great time of trouble na hindi pa nangyari mula nang itatag po ang sanlibutan o yung the great tribulation na binabanggit ni Jesus Christ. Yun po. Kaya sana nagkaroon tayo ng kaunawaan. Ipapagpatuloy pa po natin sa mga pioneers natin kung ano po ang pananaw nila sa Daniel 11 na nireject ng mga modern Adventist po natin sa kanilang Daniel 11 na is symbolic ang interpretation nila. Pero sa pioneer, literal po. Kaya nasundan nila yung literal history po sa Daniel 11 na patuloy nating sinusundan. Kaya yan po ang magbibigay ng signal po sa atin para hindi tayo malito sa nagaganap ngayon sa Middle East. Kaya po, brothers, nakikita natin ngayong Israeli and Palestinian conflict ngayon, wag po tayo mabagabag. Hindi Yes, pa po yes. yan. Hindi pa po yan ang trouble na magre-resulta ng pandaigdigang war. Ano lang po yan, patuloy lang po yan na binabagabag po ang King of the North ng mga nakapalibot po na nation. Kasi nga gusto ng King of the North
mabawi uli ang Palestine sa hinaharap. Pero ngayon nakaposisyon po kasi ang bansang Israel na lumitaw lamang po noong taong 1948. At karamihan po ng mga Kristiyano, ito po ang problema sa kanila. Tinitingnan nila yung lumitaw na Israel noong 1948 na siyang Israel na nasa Biblia. Tandaan po natin, sinabi na ni Kristo, nung nabubuhay pa si Kristo, yung sign sa Matthew 24, dahil nga po ni-reject ng mga Hudyo ang Messiah, masisira po ang templo ng Jerusalem. At ang bansang Israel po, wala na po. Hindi na po kailanman babalik po yung literal na bansang Israel. Kasi nga po, ang Israel na po sa New Testament ay ang iglesia po ni Kristo. Yung Kristyanismo. Spiritual Israel na po. Hindi na po literal na mga Israelita. Kaya winasak na po ang templo. Brother Bernard, Opo. baka ma-misinterpret ng ating pong tagapakinig or sumusubaybay. Baka Iglesia ni Cristo yung tatag ng 1914. Hindi po yan. Yung tinutukoy na Iglesia ni Cristo yung sumusunod sa utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Yan ang totoong Iglesia ni Cristo. Okay po. Tuloy po, brother. Ayun po. Kaya tandaan po natin, karamihan ng mga Kristiyano ngayon, nakapokus sila sa Israel ngayon, yung bansang Israel, na lumitaw lang naman noong 1948. Tandaan natin, na si Kristo nagsabi, wala na po ang bansang Israel. Nireject po ng relihiyong Judaism ang Misaya po natin. Hanggang ngayon, nire-reject po ng mga Hudyo sa Israel. Hindi sila naniniwala sa Misaya. Kasi kung maniniwala sila sa Misaya, dapat Kristiyano sila. Pero may sarili silang religion. Hudyo pa rin sila, Judaism po sila. Kaya until now, hindi po yan bayan ng Diyos. Karamihan ngayon, tinitingnan yung Israel ngayon, chosen nation daw yan. Chosen nation pa rin daw hanggang ngayon. Pero po, tapos na. Wala na po yan. Matagal na pong nawasak ang Israel. Hindi nga naniniwala, ang Israel po ngayon, hindi na nga po naniniwala ng Jesus eh. Diba? Hindi sila naniniwala. Sa Misaya. Ang pinaniniwalaan is yung Elohim, Yahshua, Yahuwah. Yung pinaniniwalaan po nila. Yes. Kasi hanggang ngayon, hinihintay po ng reliyong Judaism ang Misayang nakapangako sa lumang tipan. Hindi nila alam, tapos na. Nangyari na. Dumating na po. Nireject na nila nung 1st century AD. Matagal na po. Kaya nawasak po ang Jerusalem. Kaya ito po, kasi merong ilang mga Adventist din nadadala po sa ganyan na iniisip nila, chosen nation pa rin yung nakikitang bansang Israel ngayon. Hindi na po yan, chosen nation. Yan po ay nung 1948 lang lumitaw, bumalik lang yung lahi ng mga literal na Hudyo. Pero hindi na po yan. Kaya nga hindi na natapos ang war sa Middle East. Kasi nga po, dahil sa pagbalik ng mga Hudyo na hindi na nga pinapabalik. Itinaboy na nga ng Panginoon eh. Winasak na po sila. Pero bumalik sila na nagresulta sa war kasi matutupad ang Daniel 11. Patitindihin po ang trouble sa Middle East dahil po sa pagbalik ng mga Hudyo na nagkiklaim na sa kanila po ang Palestine na ibinigay na nga sa mga Palestine after na mataboy na po ang literal na Israel. Kaya hanggang ngayon, kung titingnan natin ngayon, ang King of the North ay hindi po ang papacy. Ito po ang Turkey po sa modern day po natin ngayon. Malinaw po si Stephen Haskell, pioneer po natin yan. Yan ang nagsasabi na guidepost daw po natin yan. Ituloy natin dito kung anong sinasabi ng pioneer natin. Bukod po kay Stephen Haskell, si Uriah Smith. Kung kilala nyo po si Uriah Smith, yan po ang historian ng mga pioneers po natin. Nag-aral po yan ng history si Uriah Smith. Masigasig po yan ng historian ng Adventist natin. At sa kanya pong aklat na Uriah Smith po na Daniel and Revelation, si Uriah Smith po ang nagbalangkas po ng prophecy sa history po ng Daniel at Revelation. Sa kanya pong aklat na Daniel and Revelation ng taong 1882, ito po ang sabi niya patungkol sa King of the North. Sabi niya, but if Turkey, now occupying the territory which constitute the northern division of Alexander's empire, is not the King of the North of this prophecy, then we are left without any principle to guide us in the interpretation. And we presume all will be agreed that there is no room for the introduction of another power here. Malinaw po, tinuturo po ng ating pioneer na historian na si Uriah Smith ng Adventist na ang King of the North po ay Turkey. Kasi nga daw po, kung hindi daw po Turkey ang King of the North, sino
ang magiging guidepost natin sa huling araw. Kung mawawala po yung King of the North na tinutukoy nga sa history na Turkey o Ottoman Empire noon bago po naging bansang Turkey. Malinaw po, ang historia na po natin na mga pioneer ang nagsasaad na ang King of the North po ay ang bansang Turkey po. Hindi po ang papacy na siyang tinuturo ngayon sa mission po ng mga modern Adventist natin ngayon dyan sa malaking chart po natin sa kanilang prophecy ng symbolic na Daniel 11 po sa interpretation nila. Nireject nila ang mga pioneer. Ito pa, isa pang pioneer po natin, ito pong pioneer natin na si Jones. Ano po ang sabi din ni Jones patungkol sa King of the North? Sino ba ang King of the North? Sabi sa kanyang aklat po na The Great Nation of Today, noong taong 1901 na po. 1901 po, buhay pa po si Ellen White. Sabi po ng pioneer na si Jones, sabi niya po dito, the last verses of Daniel 11 relate to Turkey, which as the King of the North, which its center at Constantinople, occupies in direct descent the place of the original King of the North in the division of the Empire of Alexander the Great, as in verses 4 to 15 of Daniel 11. Malinaw po, ang pioneer natin noong taong 1901, buhay pa po si Ellen White niyaan, ang tinuturo nila na King of the North ay ang Turkey, dyan sa Daniel 11, na siyang tinuturo din natin ngayon dito sa presentation. Pero sa mission, ang tinuturo nila, papacy daw ang King of the North, kaya hindi na nila tinuturo ang context ng Middle East sa issue po sa Daniel 11. Pero ang mga pioneer natin, taong 1901, tinuturo po nila na ang King of the North, siya pa rin pong Turkey. Kagaya po ng pioneer natin na si Jones sa kanya pong aklat na The Great Nations of Today. Ang King of the North daw po ay Turkey base sa kasaysayan po magmula pa sa panahon ng Persian at Grecian Empire. Malinaw po yan. Ito pa, may patotoo pa tayong another pioneer. Si Robinsons po, isa pong pioneer din po natin ito. Ano pong sabi ng pioneer natin na si Robinson sa kanyang aklat na The Eastern Question sa page 157 to 159? Sino po ang King of the North? Sabi dito ni Robinson. Sabi niya, for more complete information concerning the recent history of Turkey, which we turn to Daniel 11, which is a literal prophecy of great interest, where under the title King of the North, the same power is represented, the power called the King of the North. Sa huli, sabi niya, therefore, Turkey is the King of the North when the prophecy comes down to modern times. Malinaw po, ang isa pang pioneer natin na si Robinsons, sinasabi po niya, hanggang sa modern times po natin, ang King of the North ay ang Turkey. Hindi po ang papacy o Roman Catholic Church na tinuturo ng mission po ngayon. Ang King of the North, sabi ni Robinson, hanggang sa modern times ay ang Turkey. Base na rin sa history at literal yung prophecy ng Daniel 11, hindi po symbolic na gaya ng ginawa ng ilang Adventist scholar po. Kaya malinaw po, sa patotoo ng mga pioneers natin, ilang pioneers yung sinite natin, marami pa po yan kung isa-cite natin yung iba pang sulat ng mga pioneers na Adventist natin, na kinikilala po nila ang King of the North ay ang Turkey, na siyang tinuturo din natin ngayon na ang bansang Turkey ang King of the North na nababagabag ngayon dahil sa conflict sa Palestine na binabagabag ng North ng Russia at ng East po, ng mga Eastern country po. At ngayon, tingnan natin, pagdating kasi po sa Book of Revelation, mahihibas po ang ilog ng Euphrates. Baka isipin nila, literal, yung ilog sa Euphrates, may hibas talaga yung tubig, sabi ng iba. Kasi may nagkakalat ng mga videos, mga sa internet. Tama po yun, brother, kasi may mga preacher, lingid sa kaalaman ng lahat, kumakalat sa YouTube. So marami na literal na nahihibas or nawawalan yung tubig, Euphrates, yung ilog na Euphrates. So para malaman ho natin, that is not literal na paghibas. So ito'y symbolic, brother. Symbolic po yan. Pag-aaralan natin. Sige po, continue, brother. Opo. Kaya dito titingnan natin, ano ba ang simbolo ng river? Kasi may river na Euphrates na nahibas. Baka isipin natin literal. Kaya titingnan natin sa Bible prophecy ang simbolo ng river. Kasi yung dagat, alam natin pag sinabing tubig, mga tao. Sa Book of Revelation sa chapter 17.
Pag sinabing dagat, karamihan ng Okay. nation, mga bansa o kingdoms. Basahin natin ang Isaiah 23 verse 10 to 11 para maunawaan ang simbolo ayon sa Bible ng river at ng dagat. Titingnan natin yung pinagkaiba nila sa paggamit sa prophecy. Isaiah 23 verse 10 to 11. Sa sulat ni Propeta Isaiah. Magdaan ka sa iyong lupain na gaya ng Nilo, o anak na babae ng Tarsis, wala ka ng lakas. 11. Kanyang iniunat ang kanyang kamay sa dagat, kanyang niyanig ang mga kaharian. Ang Panginoon ay nag-utos tungkol sa Kanaan upang gibain ang mga kuta ni Yaon. Ayan po. Mapapansin natin dyan sa translation ng Bible sa ang dating Biblia, yung salitang ilog doon, Nilo ang ginamit. Ilog Nilo. Nilo. Mapapansin natin, itinulad yung bansang mga anak po ng babae nitong si Tarshish, yung Tarshish bansa. Ang tinutukoy na river po dito o Nilo, ilog, ay yung Tarshish. Symbolic po Yes. ng bansang Tarshish ay river. Yun po ang ginamit na simbolo. River equals Tarshish. At yung dagat naman po, ang kahulugan ng dagat, kingdoms, mga kaharian. Plural, madaming mga kaharian. Kaya kung titingnan natin sa simbolo ng Biblia kung ano ang simbolo ng river at dagat sa Bible prophecy, ito po yan kung isasama rin natin. Pag sinabing river, titingnan po natin dito sa chart o sa slide, sa visual, pag sinabi pong river, tumutukoy po ito sa specific people or kingdom. Pag sinabi naman pong sea o dagat, tumutukoy po ito sa multitudes. Multitude po yan. Multitudes Yes. or various kingdoms. Kaya magkaiba. Kaya sa Yes. Revelation, kapag makakakita po kayo ng halimbawa, halimaw na umaahon sa dagat. Ibig sabihin nun, isang political power o kingdom na umaahon sa maraming mga bansa. Yun ang ibig sabihin nun. Pag Yes. sinabi naman pong ilog, hindi po dagat ha, magkaiba yung dagat at ilog. Pag sinabing ilog, specific lang po na people, mga tao, o Mga lahi ng tao. tao, o kaya kaharian, na nation lang, simple lang po, kaunti lang. Kaya Mas dito natin maganda, titingnan, brother. Mas maganda opo, basahin po natin yung sa Pinadayag, yung Apokalipsis, Pinadayag na Bisaya babasahin po na tuloy. natin. Hmm. Yung ilog or yung Opo, yung river, ilog. yung mga tao. Basahin natin po yan. Nasa Revelation po yan. Oo. So, continue, brother. Opo. O titingnan po natin, magkaiba sila. River is specific people na mga ethnic na grupo ng tao at or kingdom. Pag dagat naman, multitude, karamihan ng tao at mga maraming mga bansa or kingdoms. Yan po ang pinagkaiba ng river at dagat. Kaya dito natin madaling mauunawaan kung ano yung ilog ng Euphrates na mahihibas. So may clue na tayo. River is specific people or kingdom. Ibig sabihin, ang ilog ng Euphrates ay tumutukoy sa espesipikong grupo ng mga tao or kingdom or nations na specific lang po, hindi karamihan na mga bansa po ito or kaharian. At ano po yan? Kung, ayun nga sa Isaiah, yung sa pagkukumpara, pag sinabing river, gaya po ng specific na nation o lahi po ng mga anak ni Tarshish. Pag sinabing dagat naman, mga kingdoms or mas marami pong mga bansa. Yun po ang tinutukoy. Pag river lang, specific nation. Gaya dito sa Isaiah 8:7, pag sinabi pong ilog, tinutukoy lang po ang specific na mga Assyrian o yung hari po ng Assyria, ng bansa pong Assyria. Specific lang po ang tinutukoy ng river. Kaya itong river of Euphrates na mahihibas po sa Revelation 16 ay ito po ay ang specific po na mga tao or nation na nandyan po sa Middle East na tinutukoy po ng river ay ang mga daughters po ni Ishmael, ang Islamic nations na nasa Middle East po. Yan po ang ilog ng Euphrates na mahihibas po sa ika-6 na salot o sa panahon na magkakaroon ng komosyon ang King of the North, pagbagsak po niya at ganon din magre-resulta sa pagtitipo ng lahat ng mga bansa. Sabi ni Joel sa Joel 3, diyan na po magre-resulta ang Battle of Armageddon sa Israel, sa Palestine. Sa panahon po na yan, mahihibas po ang ilog ng Euphrates para po makadaan ang mga hari daw po sa silangan, sabi doon sa Revelation
Basahin po natin yun, yung paghibas ng Euphrates sa Apocalypse 16 verse 12, kung paano po nahibas ang specific na people or nation po na tinutukoy sa symbolic na application ng river. Revelation 16 verse 12. At ibinuhos ng ika-6 ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Hello, brother. Hello po, brother. Nakamute po kayo. Hello po. Ayan po. Napapansin natin dun sa Apocalypse 16, ang malaking ilog po ng Euphrates po ay nahibas para daw po maihanda ang dadaanan ng mga hari mula po sa sikatan ng araw o mga Eastern Kings, plural, yung mga kings. At ito pong ilog ng Euphrates ay tinutukoy po ay specific na group of peoples or nation lang po. At ito po ay walang iba, connected doon sa Joel 3 at doon sa Daniel 11, kung paano po mawawasak ang King of the North, yung Turkey, na tumutukoy po sa specific nation po ng Islamic people po na nasa Middle East. At makikita rin po natin yung position po ng River of Euphrates, yung literal river, makikita po natin dyan sa map. Yan po yung literal na ilog ng Euphrates na nasa Middle East. Saan po yan nag-uumpisa ang ilog ng Euphrates? Nag-uumpisa po yan sa Turkey. At mula sa Turkey, umaagos po yan sa bansang Syria, sa Iraq, at hanggang sa sinasalubungan po sa may Iran. In short, sa may Middle East po kung saan nakatahan ang mga specific po na tao na mga Islamic people na mga descendant po ni Ishmael o yung mga Islamic people po na tinutukoy po sa symbolic na river or ilog po or malaking ilog, at yan po yung Islamic nation at yan po ang mahihibas sa ika-6 po na salot ayon sa prophecy ng Revelation 16 na kasabay po ng Revelation 11 sa context po ng Daniel 11 po. Kung titingnan po natin, yan po ang sabi ng ating pioneers po na si Stephen Haskell kung paano po mahihibas ang ilog ng Euphrates na mga Islamic nations kasama po ng King of the North after po na mabagsak nito dahil sa kanyang tinangka na pagtayo ng tabernakulo sa lupain ng Palestine. Sabi po dito ni Stephen Haskell sa kanya pong aklat na Seer of Patmos sa page 284, sabi po niya dito, "But when the sixth plague is poured out, there is no restraining hand. The Turkish power, designated as the river Euphrates, which has separated between the east and west, gives way, and like the rushing together of mighty storms clouds, the armies of the earth, striving for the territory, meet in the valley of Jehoshaphat, the ancient meeting place for Egyptian and Assyria, known in Hebrew as Megiddo and in Greek as Armageddon." Malinaw po ang stand po ng mga pioneers po natin sa Revelation 16 at sa Daniel 11. Yung Daniel 11 na King of the North na Turkey na siyang pinaka-head ng Islamic nation po sa Middle East, yan po yung mahihibas. Mahihibas po ang Islamic nation dahil po sa pagbagsak ng King of the North sa kanyang pagtangka na bawiin uli ang lupain po ng Palestine sa Israel po na sa kasalukuyan. At yan po ang magriresulta ng pagtipo ng mga bansa mula po sa East at saka po sa West doon po sa kapatagan po o sa libis po ni Jehoshaphat o yung tinatawag po na Armageddon, at dyan po magaganap ang global commotion o global revolution and global war po na magaganap sa ika-6 na salot, literal and symbolic yung war ng Armageddon na magaganap po dyan ayon sa pioneer natin na si Stephen Haskell. At yan din po ang sinabi po ng ating historia na si Uriah Smith sa kanyang aklat na
Daniel and Revelation noong taong 1897. Sabi po niya sa aklat na Daniel and Revelation, patungkol po sa pagkahibas ng ilog ng Euphrates, sabi niya, it may be asked how the way of the kings of the East will be prepared by the drying up or consumption of the Ottoman power. The answer is obvious. For what is the way of these kings to be prepared? Answer, to come up to the battle of the great day of God Almighty. Where is the battle to be fought? Near Jerusalem. Malinaw po, sabi po ng ating historian na pioneer po na si Uriah Smith, ang ibig sabihin daw po nung pagkahibas ng ilog ng Euphrates ay ang pagkawasak po ng Ottoman Empire o ng Turkey kasama po ang kanyang mga anak na Islamic nation po sa Middle East. Kaya po mahihibas ang specific na ilog po ng mga Islamic nation po sa Middle East. At yan po ang magre-resulta sa pagkabukas ng daanan po sa East at saka po ng West, kasi nga wala na ang King of the North. Magsasalubong na po ang East at saka po ang West sa final battle po nila. Doon po sa lugar sa Valley of Jehoshaphat, sa lugar po sa Megiddo na tinatawag na Armageddon po. Sa Revelation 16 verse 16, ayon po diyan sa aklat ng Revelation. At panghuli po, ito pong sinabi po ni Uriah Smith sa kanya pong aklat, in-endorse po ito ng ating mensahera po na si Ellen G. White. Sabi po ni Ellen White sa kanya pong aklat na sa kanya pong isinulat po na special instruction regarding royalties, sa kanya pong isinulat na Cole Porter for Ministry sa page 123 at 124, sabi po ni Ellen White patungkol sa sulat ni Uriah Smith, sabi po niya, the light given was the thought on Daniel and Revelation, yung aklat po ni Uriah Smith, kasama po yung aklat ni Ellen White na The Great Controversy, Patriarchs and Prophets would make their way. They contain the very message the people must have, the special light God had given His people. The angels of God would prepare the way for these books in the hearts of the people. Malinaw po, ini-endorse po ni Ellen White na atin pong basahin at unawain po ang sinulat po ni Uriah Smith na aklat po na Daniel and Revelation, dahil po inspired writings din po ang aklat po ni Uriah Smith, at yan din po ay liwanag na bigay po ng Panginoon na dapat po nating maunawaan, kasama po nakapaloob po sa aklat ni Uriah Smith ang tungkol po sa King of the North na Turkey at sa pagkahibas ng ilog ng Euphrates, na ang ibig sabihin po pagbagsak ng Islamic nation sa hinaharap natin. At yan po ang in-endorse ni Ellen White na aklat para po ating unawain ang nagaganap sa Daniel at Revelation po. Ayon po sa sulat po ni Ellen White. Kaya sa panghuli, sabi ni Ellen White, Satan delights in war, for it excites the worst passion of the soul and then sweeps into eternity its victim step in vice and blood. It is his object to incite the nation to war against one another, for he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Pinapayuhan din po tayo ni Ellen White na mag-ingat po tayo sa mga nasasaksihan natin digmaan sa kasalukuyan, sapagkat ginagamit din po ito ni Satanas para po tayo ay i-divert sa totoong nagaganap po sa prophecy. Katulad po nitong nagaganap na prophecy sa Daniel 11 at prophecy na nagaganap sa Book of Revelation, mag-ingat po tayo sa deception ni Satan sa pag-divert ng atensyon sa mga nagaganap po na ito na mga conflict or war po na tinatawag po natin. At yan po ang sabi po ni Ellen White sa kanya pong aklat na The Great Controversy. Yun lang mang po at marami pong salamat. Nawa po ay nagkaroon tayo ng kunting pagtanaw sa historical prophecy ng Daniel 11 verse 40 to 45 at kung paano po natupad iyan sa history. Tayo po ay nasa verse 44 ng Daniel 11 sa kasalukuyan. Ang Turkey po ay nababagabag sa nagaganap na Israeli
Palestinian conflict at saka po ang Russian and Ukraine war sa kasalukuyan natin. Nababagabag po ang Turkey sa geopolitical war conflict po na nagaganap sa kasalukuyan. At yan po ang guidepost natin para po malaman natin kung nasaan na tayo sa prophecy. Isang verse na lang po ang matutupad sa Daniel 11. Magko-close of provision na po ang sanlibutan natin. Ibig sabihin, habang nagaganap ang Sunday Law sa Revelation 13, darating po ang araw, matutupad ang huling verse ng Daniel 11, ang verse 45, titindi ang trouble sa Middle East. Hindi na po yan huhupa ang nasasaksihan po nating trouble. At yan po ay huhupa, lilitaw at patuloy lang po yan sa pag-increase ang intensity ng conflict sa Middle East. Mababagabag lang po ang bansang Turkey, ang King of the North, pero hindi pa po yan ang final trouble. Kundi signpost lang po yan o guidepost para malaman ng mga Adventist ng bayan ng Diyos nasaan na po tayo sa nagaganap na prophecy sa Daniel at Revelation po. At yan po ang binabantayan natin hanggang sa kasalukuyan. Kaya magbantay lang tayo, wag tayong maguluhimanan sa nagaganap na Israeli conflict. Baka i-divert lang tayo ni Satan sa maling interpretation gaya ng kumakalat na iba-ibang interpretation patungkol sa nagaganap na war sa Israel ngayon. Kaya mag-ingat tayo, sabi ni Ellen White. Bible po ang ating sundan, ang Daniel 11 at Book of Revelation, walang iba po tayong susundan. Ang salita po ng Diyos sa prophecy at sa history po. Yun lang po at maraming salamat. Nawa po ay naunawaan natin na ang King of the North hindi po ang papacy na tinuturo ng misyon po ng mga Adventist ngayon. Malinaw po ang mga pioneers, ang King of the North ay ang Turkey na siyang tinuturo natin ngayon kung paano yan natupad sa prophecy. Historically, walang hindi natutupad hanggang sa kasalukuyan po natin. At nasasaksihan natin sa Middle East ang event ng verse 44 sa Daniel 11 po. Yun lang po at magandang gabi. Happy Sabbath po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa programang ito. Okay, maraming salamat Brother Bernard sa paghahayag ng mga kasaysayan, mga katotohanan na nagmumula sa history, sa mula po sa banal na kasulatan. At batiin po natin ang ating pong mga kapatid at mga kaibigan na nanonood, Brother Bernard, sa may parting Kisaw, Pililia, Rizal, kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo. Happy Sabbath po sa inyong lahat mga kapatid. Happy Sabbath din po regards sa iyong kapatid at kay Andre. Regards kay Andre, baby Andre. So, sa gabing ito, sa lahat ng nanonood sa ating pong program, sa lahat-lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, kahit pa man ang nasa ibayong dagat, maraming salamat sa inyo pong panonood at naway marami tayong natututunan at nadagdagan ang ating pong kaalaman. So, bago tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin, Brother Bernard. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng inyong kaharian ay nasa dako ng mga kalangitan. Muli, lubos po kami nagpapasalamat sa mga katotohanan na aming pong naihayag at napakinggan sa gabing ito. Naway maging pakinabang ang mga salitang yaon na aming pong napakinggan, na siya nawang magtuturo sa amin, na aming pong masumpungan pa ang inyo pong mga katotohanan, ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ingatan kami sa gabing ito, ang aming pong mga kaibigan at mga kapatid na sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nawa po ang biyaya at proteksyon ay inyo pong ipagkaloob, lalo tigit sa magandang kalusugan na siyang magamit po namin sa araw-araw habang kami nabubuhay sa mundong ito. Kaya sa gabing ito, maraming salamat sa inyo pong pagmamahal at walang sawang pag-ibig sa amin, sa mga biyaya na aming pong nakamtan
At sa gabing ito, itinataas po namin ang inyong kadakilaan. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan kasama sa kapatawaran ng aming pong mga kasalanan sa pangalan ni Jesucristo na ang personal at kapagligtas. Amen. So, maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid. So, sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po dito sa aming pong kinaroroonan, dito po sa Taytay Rizal, and then sa Tigbinan, Camarines Norte. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.